Nakitaan ng ilang paglabagang kumpanyang nasa likod ng pagtagas ng langis sa Ilog Pasig. Ilang buwan ng araw ang nakalilipas mula ng isyuhan ng Certificate of Condemnation ang naturang kumpanya. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, nag-inspection nga ng mga department heads ng Manila City Hall dito sa Laraine sa marketing compound. At Pia, tulad nga nung nabanggit mo, ay iba't ibang violation na naman yung kanilang nakita. Isa na dyan, yung Marso pa nga lamang daw ay nag-issue na ng ang electrical department ng Manila City Hall ng Certificate of Condemnation laban sa Laraine's marketing. 360 degrees daw sa loob ng compound ay makikita na nga ang lahat ng violation. Isa na nga ang mga kable ng kuryente sa bubong ng mga bahay sa loob ng compound na salasalat at nakapatong lamang sa mga bubong. Kahit na nga mga storage tanker, misulang poste ng kuryente matapos gawing kapitan ng kable ng kuryente. Ayon kay Ernesto Cuyugan, ang head ng electrical department ng Manila City Hall, mabuti na nga lamang daw, Pia, at oil spill lamang ang nangyari. Kung nagka-spark daw ang mga kuryente, maaring nasunog ang mga tangke at mas malaking dilubyo pa ang nangyari. Kaya naman kung si Cuyugan ang masusunod ay dapat na raw ipasara itong Laraine's. Tulad ng electrical department ay nakakita rin ng maraming violation ng Bureau of Fire Protection Manila laban sa Laraine's marketing. Ayon kay Inspector Guillermo Fermalino ng BFP Fire Safety Enforcement Section, una na sa lahat ay wala raw firefighting equipment dito sa loob ng compound, gayong hazardous ang laman ng mga tangke. Dapat daw may fire brigade sila at handa ang mga tinatawag na well-type na fire extinguishers. Kung nagkaroon daw ng sunog, tiyak daw na walang panlaban ang mga tauhan ng Laraine's. Nakakita rin ng mga acetylene tanks dito sa loob ng compound at wala rin daw itong tinatawag na hot works permit. Kaya ang rekomendasyon din ng BFP ay isarado na nga itong Laraine's. Dumating naman, Pia, ang abogado ng Laraine's marketing at kaanak na may-ari ng compound. Dala pa nga ng abogado na si Attorney Fernando Lopez ang business permit na nakuha nila sa City Hall. Pero nang tanungin sa ang abogado ukol nga sa sanitation, zoning, electrical at iba pang environmental permits, ay hindi na raw ito masasagot ng abogado. Sinabi niyang handa silang panagutan ng mga apektado ng leak. Ang mga kaukulang permit na inabot na nga ng 2 dekada, Pia, ay handa naman daw nilang i-comply. Ang punto lamang nitong si Attorney Lopez, sabotahe daw ang nangyari ng kanilang 3 manggagawa kaya nga nagkaroon ng oil leak. Kakasuhan daw nila ang mga ito. Narito ang ating mga naging panayam. Pag nagkaroon ng problema sa electrical, nagkaroon ng spark, tinamaan yung tangke, merong konting leak na kung anumang gasolina, na combustible element, sasabog yan. Maraming mamamatay, maraming madidisgrasya. So, ang tingin ko, more on kapabayaan ito, maintenance. So, wala po silang nakadisplay mga at least mga well-type na fire extinguishers na containing foam dahil nga high hazard yung bunker oil. So kung nyari magkasunog dito, wala lang pala silang magagawa dito? So wala po talaga silang magagawa kung wala silang pwedeng gamitin na panlaban. Yes, we are willing to comply. If they are willing to close the operations where we are willing to comply. In fact, I already talked to the DNR that we are closing the operations at this time then until we comply the requirements from the agencies. Pia, hanggang sa mga sandaling ito, hinihintay pa rin natin yung isang kumpanya na magsasagawa ng tinatawag na water leak test doon sa storage tanker number 9 kung saan nga nagmula yung leak. Pero hanggang sa mga sandaling ito, Pia, ay hindi pa rin nakikita yung mga tauhan na magsasagawa ng water test na yan. Pia? Maraming salamat, Ian Cruz.